Kung pwede lang sanang wala na lang masaktan sa pagkakataong umibig tayo. Yung sana walang nagdudusa. Yung sana mahal na lang tayo ng mga taong pinili natin. At pag-ibig na iaalay ay tapat at di mangangamba na darating ang pagluha sa pusong ang nais lamang ay ang magmahal ng masaya na walang pagdurusa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Buhay ko sa'yo lamang. Hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin at alam kong gayon ka rin. Mahal kita at patuloy kitang mamahalin kahit magdusa man ako. Kahit maghirap ako kasi ganun ako magmahal. Palagi kitang uunawain at magiging tapat ako sa iyo. Dahil ikaw ang pinili ng puso ko at di ako mawawalay sa buhay mo. Lagi kitang pipiliin dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay tapat at walang katapusan hanggang sa wakas, hanggang sa maubos man ang bawat pagpatak ng oras. Ay nako, si Kurt, di niya alam na nasa dormitoryo lang din ako. At eto, madalas na pinagmamasdan ko lang siya habang nag-aaral siya. Namimiss ko siyang yakapin. Pero titiisin ko muna. Makakapagpigil naman ako eh. Kaya eto, hanggang tanaw at flying kiss lang muna yung kaya kong gawin. Tapos, grabe si Kurt mag-aral. Minsan talaga, nilalamok na ako sa kakahintay na matulog na siya sa gabi. Minsan nga, nakakatulog na ako sa pinagtataguan ko. Pero, okay lang. Babantayan ko pa din siya palagi. At di ako mapapagod. Kaya ito, kapag umaga, nagluluto na ako para sa kanya. Hindi na nga niya napapansin na ako yung nagluluto eh. Mga 8 AM na kasi siya gumigising. At bago siya magising, nakapagluto na ako. Tapos, magkukulong na ako sa bodega. Pero kapag namimiss ko si Kurt, sinisilip ko siya sa sala ng dormitoryo. Tapos, natutulog siya ng hapon. Mga 4 PM kaya naman nakakapagluto talaga ako ng hapunan niya. Laging ganyan ng daily routine ni Kurt. Tapos gising ng mga 7 PM at hating gabi na ulit matutulog. Puro aral ang ginagawa niya. Tapos kapag nakikita ko siyang sobrang stress na, aba, chinachat ko yan. At kapag nabasa niya, aba, mapapangiti siya bigla. Tapos, reply ba naman? Sentiti. Loko din si Kurt. Namimiss din naman yung paborito niyang potahe eh. Kaya sa paglipas ng mga araw, hindi talaga niya napapansin na nasa paligid lang ako. Hindi din kasi sinasabi ni Aling Yoli na nasa bodega lang ako. At eto, bumili pa ako ng CCTV na inilagay ko sa sala para nakikita ko siya kahit nasa bodega ako.
Mas okay na yung may CCTV. Hindi na ako nilalamok sa gabi. Nakikita ko siya sa sala. At kitang-kita ko na sobrang focus talaga siya sa pagre-review. Hanggang sa isang araw, nawalan ako ng connection sa CCTV ko. Maliit na digital clock kasi yun na may camera. Parang spy camera. Kaya ito, inayos ko ulit yung connection. Ayan, okay na. Kaya lang, nasaan na yung spy camera ko? Nagbago ng location. Tapos, si Aling Yoli, biglang nagpakita sa camera. Ay, naku naman, si Aling Yoli. Kaya ito, pinuntahan ko kaagad si Aling Yoli sa kwarto niya. Pagkatok ko sa pintuan, binuksan naman kaagad niya. Oh, iho. Bakit? Aling Yoli, yung orasan, inilipat yun ng pwesto. Para kay Kurt po yan at saka may camera yan para nakikita ko siya. Ay, Diyos ko, kang bata ka. Buti na lang at sinabi mo. Ang cute kasi nitong orasan na to, siya. Ikaw talagang binabantayan mong mabuti si Kurt. Aling Yoli, mahal ko Ganun talaga. Axel, iho. Hayaan mo. At konting tiis na lang naman. At malapit na ulit ang bar exam. Sana naman makapasa na si Kurt. Aling Yoli, may tiwala ako kay Kurt. Alam kong kaya niya. Basta, andito lang ako palagi para sa kanya. Sana all na lang talaga, iho. O siya, magluto ka na. Sarapan mo, ha? Kaya ito, nagsimula na ako magluto. Para kapag nagising na si Kurt, kakain na lang siya. At katulad pa rin ng dati. Kapag nagising na si Kurt, kakain lang yan, tapos maliligo. Tapos, mag-aaral na. Habang pinapanood ko siya sa CCTV, naku, nakakahiya talagang guluhin si Kurt. Kaya eto, andito lang ako palagi para sa kanya. Maghihintay ako, Kurt. At di ako mapapagod na alalayan ka. Andito lang ako kahit di mo ako nakikita. At alam kong kakayanin mo yan. Basta, magtiwala ka sa sarili mo. Nakakapagod. Pero hindi ko kailangan sumuko. Halos 1 buwan na lang at magte-take na ulit ako ng bar exam. Kinakabahan na ako kaagad. Kaya eto, hindi ako tumitigil sa pag-aaral. Walang oras na dapat sayangin kasi hindi na pwedeng maulit ang nangyari sa nakalipas. Ayoko nang umiyak dahil hindi ako nakapasa sa exam. Kaya eto, focus lang. Kaso, madalas talaga na namimiss ko si Axel. Kasi naman, yung mga pagkain dito na niluluto ni Aling Yoli, parang si Axel ang nagluto. Katulad ng lasa. Tapos tuwing umaga, bakit yung CR amoy sabon ni Axel? Kaya mas lalo ko pa siyang namimiss ng sobra. At yung pabango ni Axel, lagi ko naamoy sa gabi. Ay nako talaga, sobrang miss ko na siya. Kaya ito,
Patuloy lang sa paglipas ng mga araw. Habang papalapit ang araw na pinakahihintay ko, mas lalong lumalakas yung kaba sa dibdib ko. At halos di na ako makakatulog ng maayos sa kakaisip sa bar exam. Kaya naman minsan, nagigising ako ng madaling araw. Tapos isang beses pa nga, lumabas ako sa kwarto tapos naglakad ako sa labas. Medyo nagtataka lang ako. Bakit kaya maliwanag sa loob ng bodega ni Aling Yoli? Siguro, naiwang bukas ang ilaw dun. Papatayin ko na lang mamaya pagbalik ko. Kaya eto, naglakad-lakad muna ako sa labas. Gusto ko lang magpahangin saglit. Sobrang stress na kasi talaga ako. Kaya eto, sa kakalakad ko, nakarating ako sa highway. At eto, bumili lang ako ng kape tapos tamang tambay lang sa harapan ng Alpha 11. Pinagmamasdan ko lang talaga ang mga dumadaan na tao at mga sasakyan. Kahit paano, wawala yung stress ko. Hindi ko na nga namalayan ang paglipas ng mga oras kaya ito. Paumaga na pala. Medyo bukang liwayway na. Wala pa akong tulog. Kaya naman uuwi na ako. Wala pa akong tulog eh. Nagmadali na ako umuwi. At nang makarating ako sa labas ng dormitoryo, mukhang gising na si Aling Yoli. Maliwanag na kasi sa dormitoryo. Kaya eto, pumasok na ako sa gate at umakyat na ako. Sobrang antok na ako. Gusto ko nang matulog. At sa sobrang antok ko, si Axel, parang nakita ko siyang nakaupo sa may lamesa sa kusina. Ay nako, namamalikmata ata ako. Kailangan ko na talagang itulog to. Kaya naman, dumiretso na ako sa kwarto. Nahiga na ako kaagad. Pero teka, malikmata ba yun? Kaya naman bumangon ulit ako. Tapos, sumilip ako sa labas. Ay, malikmata lang pala. Akala ko pa naman, nakita ko talaga si Axel sa lamesa. Kaya bumalik na ulit ako sa silid ko. At nahiga na ako. Sobrang antok na ako. Kaya kung ano-ano nang nakikita ko. Itutulog ko na muna to. Kung totoo lang sana yung nakita ko. Yari si Axel. Papagodin ko talaga siya. Sobrang miss ko na siya eh. Kaso, konting tiis pa. Ay, gagi. Saan galing si Kurt? Nagulat ako nang bigla siyang sumulpot galing sa labas. Di talaga ako nakagalaw sa may lamesa. Tapos, tumigil siya saglit at tumingin sa akin. Akala ko lalapitan niya ako. Kaso dumiretso siya sa kwarto kaya nagtago ako kaagad. At aba, sumilip ulit sa labas. Buti, nakapagtago agad ako. Akala ata niya, imahinasyon lang ako. Pero hindi niya alam, nasa bodega lang ako. At ilang araw na lang, bar exam na. Kaya siguro, hindi na makatulog masyado si Kurt. Kawawa naman ang bebe ko. Stress na. Pero huwag kang mag-alala, Kurt.
Alam kong kaya mo yan.